Kaya pala bigla ang iniwan si Luka ng girlfriend niya, pati anak iniwan rin. Sa kabila nga po ng kanyang kahangahangang pagganap sa court kung saan siya nga po ang nangunguna sa buong NBA scoring na may 32.5 na puntos, 8.4 assists at 7.8 rebounds bawat laro. Meron nga pong isang labanang hindi nakikita ng publiko si Luka Doncic na kinakaharap sa ngayon, isang matinding custody battle para sa kanyang dalawang anak na babae. Ayon pa nga po sa ulat ng ESPN, kinumpirma mismo ni Doncic na siya ay hiwalay na sa kanyang dating fiancé na si Ana Maria Goltes at sila nga po ay kasalukuyang nasa gitna ng isang laban para sa kustodiya ng kanilang dalawang anak. Ito ay isang personal na trahedya na tila nagdudulot ng matinding bigat sa 27 anyos na gulang na superstar. Sa isang pahayag nga po na ibinigay sa ESPN ay nagpahayag nga po ng matinding emosyon si Doncic tungkol sa kanyang kalagayan. Ayon pa nga po sa kanya, mahal ko ang aking mga anak ng higit sa lahat at ginagawa ko ang lahat para makasama nila ako sa Amerika sa panahon ng season. Ngunit hindi nga po yun naging posible. Kaya kamakailan ay ginawa ko ang mahirap na desisyon na tapusin na ang aking engagement. Dagdag pa nga po niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kaligayahan ng kanyang mga anak at lagi niyang ipaglalaban na makasama sila at mabigyan nga daw sila ng pinakamagandang buhay na kaya niyang maibigay. Paano ba naman kasi mga kapatid, nag-ugat nga po ang kontrobersya ng maghain si Goltes ng petition sa California para nga po sa isang child support at attorney fees. Ang petisyon na ito ay isinampa sa California, isang estado kung saan isa lamang sa kanilang mga anak ang nakasama ni Doncic sa loob lamang ng 3 buwan noong nakaraang tagsibol at ang kanyang isa pang anak ay hindi pa nakakarating nga po doon. Ayon sa mga source na pamilyar sa sitwasyon, walang ideya si Doncic na naghain pala si Goltes ng petition. Mahalagang banggitin na ang petition na ito ay para lamang sa child support at attorney fees at hindi para sa kustodiya ayon nga po sa TMZ. Gayunpaman, ito ay naging simula ng isang magulong legal na labanan. Binigyang diin nga po ng mga source na si Doncic na pumirma ng 3 taong $165 million na kontrata sa Lakers noong Agosto ay palaging nagtataguyod nga po para sa kanyang pamilya at wala nga pong limitasyon ng kanyang pagbabayad ng mga gastusin ng kanyang mga anak. Ipinapakita nga po nito na ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ay hindi nasusukat sa pera. Pagkos sa kanyang walang sawang pagsisikap na maging isang mabuting ama sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang NBA superstar. Noong nga pong Disyembre 2025 sa pagitan ng kanyang mga laro laban nga po dito sa Toronto at Boston, lumipad nga po si Doncic patungong Slovenia upang dumalo sa panganganak ng kanyang pangalawang anak na si Olivia. Ito nga po sana ay isang masayang okasyon pero biglang naging tensyonado. Ayon nga po sa ulat, nang magpahayag nga po si Doncic ng nais na isama si Gabriela pabalik sa Estados Unidos. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo at tumawag pa nga ng pulis si Goltes matapos nang mapayapang umalis si Doncic sa ospital. Ayon pa nga po sa police report na sinuri ng ESPN, hindi naman nakatuklas ng anumang elemento ng kriminal na pagkakasala o misdemeanor na ginawa ni Doncic. Pagkalipas ng isang araw, hindi na muling nakita ni Doncic ang kanyang mga anak o si Goltes mula noon. Ang sitwasyon nga po ay naging mas komplikado dahil ang legal na labanan nila ay nagaganap sa dalawang magkaibang bansa. Sa California nga po naghain si Goltes para sa child support pero sa Slovenia naman si Doncic naghain ng interim injunction. Yan nga po ay noong Pebrero 26 upang humingi ng agarang karapatang makita ang kanyang mga anak. Ayon sa isang source mula sa Slovenian media, si Goltes ay naninirahan sa isang luxury mansion na pag-aari ng ina ni Doncic. Ito ay nagpapakita na bagamat may tensyon, may mga bagay na nauugnay pa rin sa kanila. Sa kabila ng kanyang personal na mga problema, patuloy na naglalaro si Doncic ng may mataas na antas. Matapos nga po ang isang mahirap na paglalakbay sa Slovenia, siya nga po ay lumipad pabalik sa Estados Unidos at nakalaro pa laban sa Philadelphia noong December 7. Nang tanungin nga po siya tungkol sa kanyang paglalakbay, si Doncic ay nagbigay ng isang madamdaming sagot. Ayon pa nga po kay Doncic, hindi ko alam kung paano ito ilalarawan. Napakaraming nangyari. Nandoon ako para sa panganganak ng aking anak. Sobrang may sentimental nga po yun sa kanya. Pero ito nga po ay isang roller coaster. Sa pinakabagong ulat nga po noong Mayo 2026, gumawa si Doncic ng isang
napakahalagang desisyon. Magsasagawa siya ng hindi paglalaro para sa Slovenian national team ngayong summer upang mag-focus sa kanyang laban para sa joint custody ng kanyang mga anak. Ang kanyang kawalan sa pambansang kupunan ay isang malaking kawalan para sa Slovenia. Ngunit ito nga po ay isang patunay ng kanyang hindi matatawarang pagmamahal at pangako sa kanyang pamilya. Mula nga po nang lumipad siya sa Los Angeles para sa training camp doong Setyembre, si Doncic nga po ay nakasama lamang ang kanyang mga anak sa loob ng 2 araw. Ito nga po ay tungkol sa isang ama na handang ipaglaban ang kanyang karapatang makasama ang kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa pagpapakita na kahit ang pinakamatagumpay na tao sa mundo ay dumaranas pa rin ng mga pagsubok na pangsarili. Sa panahon ngayon, ang kanyang pangako sa paglalaro para sa Lakers ay hindi ang kanyang pinakamalaking laban. Ang kanyang tunay na laban ay nasa labas ng court. Isang laban na sa huli ay hindi nasusukat sa mga puntos o panalo, kundi sa pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang pamilya. Ano sa palagay niyo ang desisyon ni Luka na unahin ang kanyang pamilya kaysa sa pambansang kupunan? Dapat bang higpitan ng NBA ang kanilang patakaran upang suportahan ang mga magulong manlalaro na may ganitong sitwasyon? Ibahagi ang inyong pananaw sa comments.